Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idira Eccleo Sr., King of all kings, Master Ben Broy Eccleo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Eccleo I. Pizza 25 po ngayon, buwan ng Hulyo 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pag-lecture sa inyo, pagsasalaysay sa inyo kung ano ba talaga ang mga totoong nangyayari nung kapanahunan ni Professor kong si Jesucristo. Nung kapanahunan ni Professor kong si Jesucristo mga kapatid, matapos nga siyang nawala ng 18 years ng kanyang pagkabinata, ay doon siya pumunta sa underground city. Dinala siya ng mga members ng spiritual division doon sa kabilang division ng ating mundo na tinatawag na underground city or spiritual division na lugar. At yun po ay doon po yun sa bansa na Nood. Bansa na Nood po ang pangalan ng lugar na yun na pinuntahan ni Professor kong si Jesucristo. At matapos nga siyang nag-aral doon kung papaano manggamot ng lahat ng klase ng mga sakit, nung matapos nga niyang malaman, matutunan kung papaano magsulat ng mga Aramiko na mga salita, ay umalis siya doon at bumalik sa kanyang lupang sinilangan na doon sa Nazaret. Nang bumalik na siya doon sa Nazaret, na tukma din na siyang kapanahonan ng pagsasamba dahil Sabado po ang araw na yun, ay doon nga siya napunta, napasok siya sa sinagoga kung saan napapanahon ang pagbabasa ng mga salita ng mga propeta nung kapanahon na yun. At nang nasabi nga niya na ang Mesiya ay darating dito sa lupa, at sinabi nga niya na ngayong araw na ito, simula ng araw na ito ay nandito na, nakikita niyo na, kasama niyo na ang Mesiya. Kaya nagalit yung mga tao na nanampalataya doon at itinulak siya doon sa bangin. Nahulog nga siya doon sa bangin, ngunit wala namang nangyayari sa kanyang masama, ni hindi nga siya napilayan dahil full of power na siya ng kapanahonan na yun. Dahil tapos na siya sa kanyang pag-aaral na 18 years old doon sa underground city. At alam na niya ang mga Latin, Aramiko, kung ano ang mga gagamitin para tumbasan ang mga kapangyarihan ng kasamaan at kapangyarihan ng mga tao. Kaya na matapos ang senaryo na yun, ay umalis siya doon sa Nazaret at pumunta nga siya doon sa Capernaum. Doon siya pumunta sa Capernaum, doon sa Galilea, nasakop ng Galilea. At doon niya sinimulan ang panggagamot. Ginagamot niya doon ang lahat ng klaseng ng mga may sakit. Ang bulag ay nakakita, ang bingi ay nakakarinig, ang pipi ay nakakapagsalita, yung kuba ay nakapaglakad, at yung mga napatay ay kanya pangang binuhay. At isa na nga doon ang halimbawa ay si Lazaro. Binuhay niya doon si Lazaro na 2 araw na ngang nailibing doon sa lupa. Pinahukay niya ito sa libingan at kanyang binuhay. Si Lazaro po ang pinakasikat at pinakakilalang pangalan na binuhay ni Professor kong si Jesucristo. Kung kaya't dahil sa kanyang ginagawa ay nakita at napansin ito ng mga Parisiyo at mga tao ng hari ng Huda na si Haring Herodes. At napansin pa nga ito ng hari ng Roma na si Haring Augusto Caesar. Dahil nga lumaganap ang kanyang katuruan, lumaganap ang kanyang mga ginagawa sa buong bansa ng Huda at sa iba pang bansa ng sakop ng Roma. Dahil nung kapanahon ng iyon ay laganap na ang pananakop ng Imperyong Roma sa buong Middle East, sa buong kanluran. Laganap na ang pananakop ng Imperyong Roma doon. Kung kaya't ang mga tao nga ay naghahangad na dumating na ang Mesiya na siyang magliligtas sa kanila sa pananakop
ng ibang bansa sa kanila, lalo na sa panakop ng Roma, dahil ang pinakamalaking imperyo noon ng kapanahon na niyon ay ang Imperyong Roma, at sinasakop na nga ang maraming bansa gaya ng Huda, Lebanon, Kanaan, Ehipto, Iraq, Kuwait. Yung halos lahat doon sa kanlurang bahagi ng ating mundo ay nasakop na ng Imperyong Roma. Kaya nang dumating na nga si Professor kong si Jesucristo, ang kanyang role talaga ay iligtas ang mga tao sa panakop ng Imperyong Roma, at role niya talaga nung kapanahon na yun ay maghari na siya sa buong mundo. Maghari siya sa buong mundo. Maghari siya sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Kung kaya inipon-ipon niya, tinitipon-tipon niya ang lahat ng mga taong naniniwala sa kanya na sa pamagitan ng kanyang panggagamot. Dahil ang pakay talaga ng kapanahonan na yun ng Diyos ay sakupin na ang buong mundo sa Diyos mismo sa pamagitan ng kapangyarihan lamang ng Panginoon na walang dahas na mangyayari, na masakop ang buong mundo, na walang patayan na mangyayari. Kaya nung dumami na ang mga tauhan ni Professor kong Jesucristo at umabot na nga itong mga tauhan niya na 144,000, umabot na nga yung mga tauhan niya sa 144,000 kadami, yung mga taong naniniwala sa kanya at mga taong sumusunod sa kanya, ay doon na niya pinipili ang 12 apostoles. Tandaan nyo ito mga kapatid ha, umabot na ng 144,000 ang dami ng mga tauhan ni Professor kong si Jesucristo, tsaka pa siya nagpili ng 12 apostoles. Tsaka pa siya nagpili ng 12 apostoles nung umabot na sa 144,000 ang mga tauhang naniniwala sa kanya. At pinili niya talaga ang 12 apostoles na mga tao na piling-pili talaga yun. Piling-pili talaga yun. Na halos kamukha nga niya ang 12 apostoles na yun. Piling-pili nga niya yun na halos kamukha niya. Mayroon bang similarity? Kumbaga parang kambal niya ba? Kumbaga magka-look alike nga sila ng 12 apostoles na yon. Piling-pili talaga yon, yung 12 apostoles na yon na pinili ni Professor kong si Jesucristo. Piling-pili talaga yon. Tandaan nyo ito ha, ka-look alike po ni Professor kong si Jesucristo ang 12 apostoles. Kaya sa 144,000 ka mga tao nga pinili niya, napili niya yung 12 apostoles na ka-look alike niya. At yun po ay si St. Peter, St. Andrew, St. James I, St. John, St. Philip, St. Bartolomeo, St. Mateo, St. Thomas, St. James II, St. Thaddeus, St. Simon, at saka si St. Jude Iscariote. Yun pong 12 apostoles na yun ang kanyang napili na ka-look alike niya talaga. Halos talaga magkamukha sila sa mukha at saka sa buhok. Puro mahaba po ang buhok ng mga apostoles na yun. Kagaya ni Professor kong si Jesucristo na mahaba rin ang buhok at mahaba rin ang balbas. Dahil parang ermitanyo kasi yon si Professor kong si Jesucristo. Mahaba ang buhok nun at saka mahaba rin ang balbas talaga. Hindi po yun na walang bigote. May bigote po talaga yun. At lahat ng mga apostoles na pinili niya ay puro po yun may mga bigote. Kaya ito ang pinaka importante ninyong malaman mga kapatid. Yung pagpili niya sa 12 apostoles. Ito yung pinaka-importante ko na iparating sa inyo. Na ang pagpili niya sa 12 apostoles ay buo na po ang kanyang tauhan. 144,000 na po ang mga taong naniniwala sa kanya at sumusunod sa kanya. Tsaka pa siya pumili ng 12 apostoles. Ito talaga ang tunay na nangyari. At saka nung nabuo na niya, nakapili na siya ng 12 apostoles, tsaka pa natakot o nagalit ang hari ng Huda na si Haring Herodes, at nakarating na rin yun doon kay Haring Augustus Caesar ng Roma. Kaya dahil yun sa mga sutsut na mga parisiyo o mga pari na sa pamuno naman ni Anas at saka ni Caiphas. Kaya nung nalaman na yun ni Haring Herodes,
At saka pa si Haring Herodes nag-order na ipahuli na si Professor kung si Kristo. Ipahuli na siya at iimbestigahan at kung malaman kung ano ba talaga ang pakay niya. Ang pakay ba niya ay magre-rebelde laban kay Haring Herodes o laban sa gobyerno ng Huda o laban sa gobyerno ng Roma. Kaya nung kapanahon na yun, hinahunting na si Professor kung si Kristo. At yun po ang pag-uusapan natin sa susunod na video ko, yung paghahunting na kay Professor kung si Kristo. Ang paghuhuli na sa kanya. Dahil sa totoo mga kapatid, yun po ang dahilan kung bakit hindi mahuli-huli si Professor kung si Kristo. Yun po talaga ang dahilan. Dahil nga, yung 12 apostolis niya ay kalok-alike niya. Kaya hindi madaling mahuli si Professor kung si Kristo. Dahil hindi madaling matukoy ng mga sundalo kung sino ba sa kanilang 13 si Professor kung si Kristo. At nung kapanahonan na yun, nung nabuo na ni Professor kung si Kristo yung 12 apostolis, ang 12 apostolis po mga kapatid ay nagdadala ng tititig 12,000 ka mga tauhan. Ito na mga kapatid ko ha. Yung nasabi ko sa inyo noong kapahunan ni Jacob, yung 12 ka mga anak ni Jacob o tinatawag na the 12 tribes of Israel na si Ruben, Huda, Gad, Aser, Levi, Naphtali, Manasseh, Simeon, Isakar, Hose at saka si Zabulon ay wala pong mga tauhan yon. Diba? Nasabi ko na sa unang lektura ko na yung 12 tribes of Israel ay walang tauhan. Kahit isa, wala silang tauhan. Bagkus ay nagiging alipin pa nga sila doon sa Ehipto. Ngunit ngayon namang kapanahonan ni Professor kung si Kristo, ang 12 apostolis niya ay mayroon ng dinadalang tauhan. Mayroon na silang 12,000 ka mga tao bawat isa. Si St. Peter ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. Si St. Andrew ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. Si St. James I ay may 12,000 ka mga tauhan. Si St. John ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. St. Bartolomeo ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. St. Thomas ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. Si St. Peter, St. Andrew, St. James I, St. John, St. Philip ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. St. Bartolomeo, St. Thomas, St. James II ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. St. Thaddeus ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. Si St. Simon ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. At saka si St. Jude ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. Sila pong 12 apostolis mga kapatid ay mayroon ng 12,000 ka mga tauhang dinadala nung kapanahonan ngayon ni Professor kung si Kristo. Kung kaya't natakot na o nagkaroon na ng pangamba yung hari ng Huda na si Haring Herodes dahil sa dami na nga ng mga tao na sumusunod ni Professor kung si Kristo at ang bawat isa nga na apostolis niya na 12 apostolis ay mayroon ng tititig 12,000 na mga tauhang dinadala. Yun po talaga ang dahilan. Yun po talaga ang ignition ba? Yun po ang mitsa kung bakit inisip na ng hari ng Huda na kailangan ng pigilin si Professor kung si Kristo sa kanyang ginagawa dahil para na nga silang isang malaking grupo o napakalaking grupo na nga si Professor kung si Kristo nung kapanahon na ngayon. So biruin mo na mayroon na siyang 144,000 ka mga tauhan nung kapanahon na ngayon na dinadala ng kanyang 12 apostoles. Basta itong tandaan niyo mga kapatid dahil hindi po ito naisulat ng mga Biblia ninyo. Hindi po ito nasulat ng mga libro ninyo na sina St. Peter, St. Andrew, St. James I, St. John, St. Philip, St. Bartolomeo, St. Matthew, St. Thomas, St. James II, St. Thaddeus, St. Simon at saka si St. Jude Iscariote ay mayroong 12,000 ka mga tao dinadala sa bawat isa. Hindi po ito naisulat ng mga Biblia ninyo, mga libro ninyo. Dahil ang nagsulat ng mga Biblia ninyo, mga libro ninyo,
nung kapanahon na yun ay sila naman si St. Peter, St. Andrew, yung mga apostolis na sumulat noon ay hindi nila inilathala sa libro nila na mayroon na silang tauhan na dinadala na 12,000. O hindi nila inilathala doon na may titig 12,000 na silang mga tauhan. Ang nailathala nga yon nung kapanahon na nung isinulat na yon ni John the Beloved. Si Saint John po ang nagsulat doon sa Revelation na ang bawat isang bawat isang tribo ay nagdala ng 12,000. Ngunit ang binanggit naman niya ay yung kapanahon na naman ni Saint Jacob, ni Jacob. Kaya kung inyong pag-iisipan yun, maguguluhan talaga kayo. Maguguluhan po talaga kayo. At dahil sa kaguluhan ng pagkakalathala ng Biblia ninyo, yun po ang dahilan kung bakit hindi niyo maitama ang sarili ninyo. Hindi niyo mahanap kung ano ba talaga ang tunay, kung ano ba ang tama na daan patungo sa kaligtasan. Dahil ginugulo po kayo ng Biblia ninyo. Dahil nga, mas lalo na kayong ginugulo ng mga pari ninyo at mga pastor ninyo. Mas lalo kayong ginugulo. Dahil nilalagyan pa nila yun ng chapters. Nilalagyan nila ng mga chapter. Nilalagyan nila ng mga bersikulo. Samantalang nung pagsulat nga ng mga libro na yun, pagsulat nila ni Apostol Juan, nila Apostol Pedro, nang sinulat nila yung mga Biblia na yun, yung sinulat nila yung banal na aklat na yun, wala naman yung marka ng numero, wala naman yung nilalagay na page 1, page 2, page 3, wala pong nilalagay yun doon. Ba't kayo maniniwala sa mga ganyang bagay na sa simula nga ay wala ngang nakamarka niyan, walang nakamarka niyan na chapter 1, chapter 2, chapter 3, o verse 1, verse 2, verse 3. Walang nakalagay niyan nung kapanahon ng isinulat yan ng mga propeta. Yung mga chapter, nakasulat na chapter 1, chapter 2, verse 1, verse 2, dagdag na yon ng mga pari ninyo, dinagdag na yon ng mga pastor ninyo. Dinagdag nila yon para maguguluhan ang tao. Dinagdag nila yon, hindi yon dinagdag para matulungan kayo, hindi. Dinagdag yun para magkagulo ang tao. Dinagdag yun para magdebate ang tao. Dahil kung walang chapter yan na nakasulat, walang versikulo na nakasulat dyan sa Biblia ninyo, wala pong debate na mangyayari. Walang argumento na mangyayari. Dahil bakit kayo mag-argumento sa isang sulat na buo ang isang sulat? Kaya nagiging magulo ang relihiyon dahil sa dahil sa chapter na yan na idinagdag ng mga pari, ng mga pangulo ng reliyon, ng Santo Papa nga mismo. Nilagyan nila ng chapter, nilagyan nila ng bersikulo, yung libro na gawa ng mga apostolis, gawa ng mga propeta, na sa simula nga ay wala mang nakalagay niyan. Walang nakalagay niyan. Pag-isipan nyo nga kung may nakalagay ba dyan noong kapanahon na isinulat ng mga propeta ang libro. Wala. 100% po akong totoong nagsalita sa inyo. Walang nakalagay na chapter, walang nakalagay na bersikulo, at walang nakalagay na page. Yung libro na binabasa nyo ngayon na marami ng page, marami ng chapters nakalagay at bersikulo. Kaya naguguluhan kayo. Kaya itong sinasabi ko sa inyo ay wala po itong bersikulo, wala pong chapter, wala pong kapitulo, ano pa mang page na nilagay ko sa lektura kong ito. Nagsasabi lang ako ng history na parang buo ang historya na sinasabi ko para maintindihan nyo. Saka dito ko na sasabihin sa inyo ang pinakapunto ko na yung nabuo na nga ni Professor kong si Jesucristo ang 144,000 ka mga tauhan niya, dahil siya nga ang nagbuo ng 144,000. Siya talaga ang nagbuo nung kapanahonan niya na kasama niya ang 12 apostoles. At ang bawat apostoles ay titig 12,000 bawat isa. Inulit-ulit ko po talaga to sa inyo para may salaksak ito sa isipan ninyo at sa kapuso ninyo na si Professor kung si Jesucristo pala ang nagbuo ng tinatawag na 12 tribes of Israel. Parang inilihis lang niya sa pagkasulat ni Saint John the Beloved. Inilihis. Imbis na 12 apostoles ang makalagay, ang sinabi sa kanya ng Diyos ay the 12 tribes of Israel.
Pero ang totoo talagang bumuo niyan ay si Professor kong si Jesucristo at ang 12 Apostoles. 12 Apostoles talaga ang bumuo niyan. Si Saint Peter ay nagdala ng 12,000 ka mga tauhan. Saint Andrew mayroong 12,000 ka mga tauhan. Si Saint James 1 mayroong 12,000 ka mga tauhan. Saint John mayroong 12,000 ka mga tauhan. Saint Philip mayroong 12,000 ka mga tauhan. Saint Bartolomeo mayroong 12,000 ka mga tauhan. Saint Mateo mayroong 12,000 ka mga tauhan. Saint Thomas mayroong 12,000 ka mga tauhan. Si Saint James to mayroong 12,000 ka mga tauhan. Si Saint Thaddeus mayroong 12,000 ka mga tauhan. Si Saint Simon mayroong 12,000 ka mga tauhan at saka Saint Jude ay mayroong 12,000 ka mga tauhan. Yun po talaga ang tunay at totoong senaryo mga kapatid. Kaya itong sinasabi ko sa inyo, ito na yung totoo. Ito na yung totoo na hindi nasabi-sabi sa inyo ng mga pastors ninyo. Hindi nasabi-sabi sa inyo ng mga pari ninyo. Dahil basa lang sila ng basa ng Biblia. Hindi nila sinusuri. Hindi nila sinusuri yung buong katotohanan. Kaya maniwala man kayo sa akin or hindi, walang problema yun sa akin. Walang anuman po yun sa akin. Basta ito yung totoo. Ito yung totoo. Mahirap kasi magsasalita dito sa YouTube. Sa harapan ninyo, lahat ng mga tao dito sa buong mundo na ang sinasabi mo ay mali-mali. Mali-mali. Kung isipin mo itong sinasabi ko, wala kayong makita nitong basihan na Biblia. Dahil pag mayroong basihan na Biblia, ay kayo, magdidibit na naman, mag-argumento na naman na mali ako, kayo ang tama. Walang problema sa akin kung sabihin nyo sa akin na ako ay mali. Walang problema yon. Kung sabihin nyo sa inyong sarili na kayo ang tama, walang problema yon. Pero ang tanong nga, saan ba nanggaling ang 12,000 ka mga tauhan ng 12 tribes of Israel? Saan ba yun nanggaling? Na kung basahin nyo ang libro ninyo, ang Biblia ang pinagmamalaki ninyo, yung 12 tribes of Israel, wala mang tauhan yun nung kapanahonan ni Jacob. Wala talagang tauhan yun nung kapanahonan ni Jacob. Mga alipin yun. Mga alipin yun ng Ehipto. Nagiging alipin ang kanilang mga kanununuhan, kanilang mga kaanak-anakan, kanilang mga apu-apuhan. Nagiging alipin ng mga Ehipto doon sa Paraon, doon sa Egypt. Kaya, sino ba ang nagbuo ng mga tauhan? Sino ba ang nag-ipon-ipon mga tauhan? Si Professor kong si Jesucristo ang nag-ipon ng mga tauhan nung kapanahonan niya doon sa Huda. Binubuo niya ang kanyang mga tauhan sa pamagitan ng milagro, ng mirakulo. Na pinakita niya, nakita ng mga tao na ang patay ay binuhay niya, ang bulag ay nakakita, ang bingi ay nakakarinig, ang pipi ay nakapagsalita, ang kuba ay nakapaglalakad. Nang nakita yun ng mga tao na ang mga taong may sakit ay pinagaling niya, kaya sumunod sila sa kanya at naniniwala. Kaya doon nabuo ang 144,000 ka mga taong nananampalataya, naniniwala kay Professor kong si Jesucristo. At nang mabuo na nga yun, ay hinahati-hati niya yun sa 12 apostoles niya na halos magkamukha rin sa kanya. Inuulit ko na lang itong mga kapatid. Halos kamukha ni Professor kong si Jesucristo yung 12 apostoles na may tititig 12,000 katauhan na dinadala bawat isa. Kaya doon na nagagalit si Haring Herodes at saka si Haring Augusto Caesar ng Roma. Doon na nagalit dahil nakita na nila na parang isang malaking pag-aalsa na ang nakita nila kay Professor kong si Jesucristo dahil ang dami na nga niyang tauhan. At takot na nga sila na maghahari na nga itong si Professor kong si Jesucristo at sila ay mapatalsik sa kanilang paghahari dahil sakim sila sa kapangyarihan, mga kapatid. Sakim. Sakim. Kaya yun ang nangyari. Sa susunod kong YouTube video na ipapalabas ay yun namang nangyayari ng bakit siya pinako sa cross. Doon naman sa pagkapanahon na yun, iano ko sa inyo. O ituloy ko na lang itong mga kapatid na sa susunod na lang na YouTube video ko.
Maraming salamat po sa inyong papunood sa aking Diyos, Divine Master Robin Ider Ecleo Sr., King of all Kings, Master Robin Boroy Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo the First, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga kapatid ko dito sa buong mundo nanonood sa YouTube channel ko, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga uli sa inyong lahat.